Magandang araw po at maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorioong at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming salamat po. At ngayon ay nasa halos huling linggo na tayo ng buwan ng Disyembre at malapit na ang Pasko. Kaya binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Nawa ay mabuo ninyo ang simbang gabi at magrant ang anumang wini-wish o hinihiling nyo sa Paskong ito. At pagkatapos ay siyempre pahandugan ko na naman kayo ng libre at walang bayad na weekly horoscope. At ang ating weekly horoscope tulad ng dati ay 2-in-1. Nalaman mo na ang iyong kapalaran sa huling linggo ng buwang ito ng Disyembre. Ay mababasa mo pa ang isang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorioong. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At kung wala kayong sipi ng nasabing mga aklat ni Maestro Honorioong tulad ng nasabi na, bilang patikim ay inihahandog natin ng libre sa ilalim ng YouTube video na ito ang isang nobela na hinango nga sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorioong. Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Ito'y kwento o nobela hinggil sa isang bata na teenager na malugdog na naghahangad na matuto ng kakaibang kapangyarihan at ng mistisismo. Kaya't hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At nang mahalughog niya at buksan ang antigong baol ng kanyang lolo Damiang Agimat ay nabantad sa kanya ang iba't ibang uri ng ritual na nakasulat sa mga antigong aklat. At marami pa siyang natuklasan sa loob ng baol hinggil sa karunungang lihim sa okultismo at mistisismo. Sa kasalukuyan ay nasa ika-30 labas na tayo o number 30 na labas. At ito ay nakita niya yung libro na Testamentum ni Solomon. Kung saan sa librong ito ay makikita kung paano inutusan ni Solomon ang mga espiritu na nagtatag ng maringal na templo ni Yahweh sa Jerusalem o sa Israel. At tulad ng nasabi na sa ika-30 labas ng sikreto ng mistisismo at okultismo, ay pagduktong-duktongin nyo na lang ang mga naunang labas na nasa description ng bawat weekly horoscope. Ikalawang labas, ikatlong labas ay balikan nyo ang ating mga naunang weekly horoscope at pagduktong-duktongin nyo hanggang makarating kayo sa kasalukuyang ipinaglilingkod natin, ika-30 labas. Ang sikreto ng okultismo at mistisismo na kasalukuyan niyang binabasa ni Aryabhata, ang testamento ni Haring Solomon. Kung paano niya inutusan
ang mga espiritu upang gawin ang maringal na templo ni Yahweh sa Jerusalem. At ngayon ay matatanggap nyo na ang inyong libreng weekly horoscope upang sa linggong ito ay malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo habang papalapit ang mismong araw ng Kapaskuhan, ay suswertihin kayo sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. Kaya nood na! Weekly Horoscope, December 22 to 28, 2024. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Sa linggong ito, ipapakita sa iyo ng langit ang kanyang kadakilaan. Sabay na bubuksan ang bintana at pintuan ng grasya. Isa ka sa unang-una at buena manong makakatanggap ng malalaki at maraming magagandang kapalaran na may kaugnayan sa salapi at material na bagay sa pagbungad pa lang ng taong 2025. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero 3, 12, 24, 30, 33, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, tunay ngang sa pamamagitan ng swerte at magandang kapalarang ipagkakaloob sa iyo ng langit, marami kang matutulungan. At habang tumutulong ka, dating naman sa iyo ang liwanag ng araw na may dalang mas marami pang swerte at magagandang kapalaran, hindi lamang sa huling linggong ito ng buwan ng Disyembre, kundi tagos ang magagandang kapalarang darating sa iyo hanggang sa susunod na taong 2025. Mapalad na kulay ang ochre yellow, maswerteng numero 1, 10, 19, 28, 31, at 43. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Mabilis ang kampay ng pakpak ng ibon sa hangin, kaya siya ay nakalilipad. Sa linggong ito, bilisan mo rin ang iyong mga pagpapasya at pagpapatupad ng iyong dati ng mga dinesisyon. Huwag kang babagal-bagal at uumat-umat. Kapag ganyan ka, sobrang bibilis ding darating sa iyo ang mga swerte at ang mga pagpapala ng langit na may kaugnayan sa salapi, sa pag-ibig, sa mga paglalakbay
at sa material na bagay. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero 5, 8, 14, 23, 32, at 39. Cancer, dilang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Bibihira ang tulad mong nakatagpo ng swerte sa isang nilalang na medyo kayumanggi ang kulay ng balat. Di masyadong kagwapuhang lalaki. Minsan ay mainitin ang ulo at kontra ng kontra sa iyo at may pagkadominante. Kaya naman, inuutusan ka ng langit na huwag nang magdalawang isip pa. Sa huling linggong ito ng Disyembre, ipagpatuloy mo ang pakikisama sa kanya at galingan mo pa. Wala ka namang magagawa. Oo naman, siya talaga ang ipinadala ng langit upang magbigay sa iyo ng swerte at magandang kapalaran, lalo na sa mga araw na ito ng Kapaskuhan. Palad na kulay ang emerald green. Maswerteng numero 2, 7, 13, 22, 25, at 43. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, susukatin ng langit kung gaano ka katapang ngayon. At kapag nakitang sapat ang tibay ng iyong loob, mabilis na bubuhos sa iyo ang swerte at magagandang kapalaran na magsisimula ng dumating sa pagpasok ng taong 2025. Mapapansin mo, ano man ang iplano mo, ano man ang pangarapin at hilingin mo, ay kagyat at isa-isa nang matutupad at agad-agad na magkakatotoo. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 1, 16, 28, 31, 34, at 44. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Inutusan ka ngayon ng iyong kapalaran na lasapin ang mga swerting nasa sa iyo na dati pa. Ibig sabihin, sa mga huling araw na ito ng Disyembre at sa pagpasok ng year 2025, kahit panandalian lang, ay namnamin mo ang lasa ng masarap mong buhay. Oo, mamayang gabi, sabihin mo sa sarili mo, bagong buhay na ako, na may bagong swerte at magagandang kapalarang sunod-sunod at agad-agad na darating. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero 4, 19, 22, 36, 41, at 45. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, hindi lang ang mga tao ang mabibihag ng kagandahan mong tinataglay. Sa halip, bibihagin din ng iyong kagandahan, ang swerte
at magagandang kapalarang may kaugnayan sa material na mga bagay, sa makapal na halaga ng salapi at malulutong, at sa masasayang damdamin at mga pakikipagrelasyon. Kaya lang, may kondisyon. Linisin mo at pagandahin ang iyong bahay, lalo na ang iyong silid tulugan. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero: 3, 18, 27, 33, 39, at 43. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa huling linggong ito ng Disyembre, binabalita ng mga tala at bituin sa kalangitan na isinilang ka para magnegosyo, para mag-alok, para magsalita, para gamitin ang iyong talino, ang iyong kakayahan at lakas ng loob, upang sa bandang uli ay makikita at malalaman mo rin ang panukala sa iyo ng tadhana na ang dulong dahilan pala nito ay isinilang ka para yumaman. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero: 7, 19, 28, 36, 40, at 44. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Sa huling linggong ito ng buwan ng Disyembre at sa nalalapit na pagpasok ng taong 2025, makikita mo, dahang-dahang kikilos ang mga bituin sa langit upang pag-isahin ang kanilang lakas para mas mapabilis pang lalo ang katuparan ng mga malaimposible mong pangarap. Ito ang mensahe ng langit para sa iyo na tiyak na matutupad sa huling linggong ito ng buwan ng Disyembre. Mapalad na kulay ang peach. Maswerteng numero: 3, 11, 19, 29, 37, at 43. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa panahong itong nalalapit na ang Kapaskuhan, huwag mong abusuhin ang sarili mo sa trabaho at huwag mo ring ubusin ang pera mo sa kagagastos. Mahalaga na malakas ka at may naitatabing pera para sa darating pang mas magagandang oportunidad sa susunod na taong 2025. Sa madaling sabi, bumuelo ka muna at paghandaan ang susunod na taong Year of the Wood Snake na mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang ipagkakaloob at ibubuhos sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang purple. Swerteng numero: 1, 10, 17, 36, 40, at 45. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Pagbabalik tanaw, ito ang pangalan ng linggong ito
Oo, kailangan mong balikan sa alaala ang lumipas na nagbigay saya sa buhay mo. Dahil kung paano ka magiging masaya at maswerte sa linggong ito, ay ganun din sa buong taong 2025 ay magiging maswerte at masaya ka rin. Kaya nga kapag hindi sinasadyang pumasok sa isipan ang malulungkot na nakaraan, itakwil mo agad ang mga ito. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero 5, 13, 22, 28, 31, at 45. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa huling linggong ito ng buwan ng Disyembre, inaasahan ng langit na patuloy mong tutulungan at paglilingkuran ang iyong kapwa at ikaw naman ay makaaasa na hindi magsasawa ang nasa itaas na pagkalooban ka ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran hindi lamang sa huling linggong ito ng buwan ng Disyembre, bagkus maging sa susunod na taong 2025. Parang mga ibon na nagliliparan sa himpapawid, dadagsa sa iyong buhay ang iba't ibang uri ng swerteng may kaugnayan sa salapi, sa damdamin, at sa malapitan at malayo ang mga paglalakbay. Mapalad na kulay ang aquamarine, swerteng numero 8, 18, 23, 34, 36, at 44. Maraming salamat po sa tumangkilik at nanood ng ating weekly horoscope. At kapag wala kayong magawa ay inaanyayahan ko kayong pasyalan ang iba pang playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong upang matuto kayo ng pag-alam o pagtuklas ng sarili ninyong kapalaran. Paano ba nababasa, naaanalisa o natutuklasan ang kapalaran ng isang tao? Sinimplified natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng unang-una guhit ng palad. Kaya meron tayong playlist na swerteng guhit ng palad. Ibig sabihin, sa pag-aaral ng palmistry, mahihinuha at matutuklasan mo ang iyong kapalaran. At ang mga topic sa swerteng guhit ng palad ay mayroon diyang paano mo malalaman sa guhit ng palad kung ikaw ay yayaman. Kaya pasyalan nyo ang ating playlist na swerteng guhit ng palad. Bukod sa palmistry, mayroon din tayong playlist na swerteng numerology. Siyempre pa, hindi lang sa pamamagitan ng pagbasa ng guhit ng palad natutuklasan ang kapalaran ng isang tao. Natutuklasan din ito sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng birth date na tinatawag at destiny number. Tinuro nating lahat ang paraan tungkol sa numerology at kung sino-sino ang tipikal na yumayamang birth date. Kaya pasyalan nyo ang ating swerteng numerology na ating playlist. Bukod sa palmistry, numerology, meron din tayong graphology. Ibig sabihin, swerteng handwriting analysis and signature analysis. Sa pagbabago ng inyong lagda, gaganda ang iyong kapalaran at dramatikong magbabago ang iyong kapalaran kung babaguhin mo ang iyong sulat kamay at ang iyong pirma o signature para tuloy-tuloy kang lumigaya at magtagumpay. Paano mo gagawin yan? Pasyalan mo ang ating playlist na swerteng handwriting analysis. At syempre pa, meron din tayong swerteng punsoy tips na playlist
na maaari mo ring pasyalan sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong upang matuto ka ng basic na pagpupunsoy at hindi ka na magbayad ng malaking halaga sa mga punsoy expert kapag natuklasan mo ang basic principle ng punsoy. Pwede mo nang punsuyin ang sarili mong tahanan at ang iyong business site. Bukod sa Swerteng Punsoy ay meron din tayong playlist na Swerteng Panaginip o mga lihim ng panaginip. Ini-interpret natin ang mga bagay na napapanaginipan nyo sa pamamagitan ng scientific na paraan na hinango sa psychologist na si Sigmund Freud at Carl Jung. Kaya pwede nyo ring pasyalan ang ating swerteng panaginip. At ang bagong-bago nating playlist ay ang Swerteng Nunal. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng mga nunal, malalaman mo kung sino-sino ang mga o saan matatagpuan ang nunal na tanda ng pagyaman sa ating katawan. Kaya pasyalan nyo rin ang ating Swerteng Nunal na playlist. At meron tayong napakahalagang playlist, yung tungkol sa 12 zodiac sign. Inisa-isa natin ang Aries hanggang Pisces, kung ano ang kanyang pangunahing katangian at kung paano babaguhin ang mga weaknesses o kahinaan ng bawat zodiac sign upang maitama mo ang iyong kapalaran at mas maging maligaya ka at magtagumpay. Kaya pasyalan nyo rin ang ating swerteng horoscope. Ito'y pag-aanalisa from Aries to Pisces at iba't ibang tips kung paano magiging maligaya at magtatagumpay ang bawat zodiac sign. At siyempre pa, yung bagong-bago natin ngayon ay ang Prediction 2025. Sa Prediction 2025 na playlist ay malalaman mo ang humigit kumulang na magiging kapalaran ng 12 animal sign. Kaya pasyalan nyo ang ating Prediction 2025. Bukod sa pag-alam ng kapalaran ng bawat animal sign ay binunyag din natin sa nasabing playlist na Prediction 2025 ang mga suswertehing animal sign sa year of Woody Snake o sa susunod na taong 2025. Ganun din sino-sino ang animal sign na yayaman sa year 2025 ay mapapanood din sa ating playlist na Prediction 2025. At sa susunod na mga araw ay tuloy-tuloy nating aanalisahin ang takdang kapalaran ng 12 animal sign na nagsisimula na tayo ngayon sa snake. Ay pasyalan nyo ang nasabing playlist na Prediction 2025 upang tuloy-tuloy nyong matuklasan ang mga swerteng mangyayari sa inyo sa susunod na buwan na yan, sa year of 2025 na Wood Snake. At para lalo kayong swertehin, mahalagang mag-subscribe. At pagkatapos mag-subscribe sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong, pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na ating ina-upload. At muli, binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na Weekly Horoscope.